Hello, welcome back sa aking YouTube channel. This is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. At for today's video nga po, ay bibigyan ko lamang kayo ng konting update patungkol dito kay ex-President Rodrigo Roa Duterte. At alam nyo ba na hindi lamang po obstruction of justice ang pwedeng isampang kaso dito tungkol sa pagkampi niya or sa pagtatago niya dito kay Kibuloy. Alam nyo ba na pwede rin pong makasuhan ito ng human trafficking. Alam niyo po kung bakit? Dahil po, nakakapasok lamang po na balita at ang dati pong ex-members or ex-member ng KOJC ay may malaki pong pasabog at naibunyag sa publiko. Na ito palang dating Pangulo ay nakikisama-sama rin po sa night duties or yung tinatawag nating sinasabi nila na pinagsasamantalahan ni Kibuloy nakikisawsaw po ito, nakikisali-sali. After daw pong kunyari may nagustuhan daw po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga pastoral nitong si Kibuloy, ay ibibigay daw po nitong si Kibuloy kay Duterte. Basta yung mga malalapit na kaibigan po kagaya ni Rodrigo Roa Duterte ay ibibigay din kung sino ang matipuhan doon sa loob ng KOJC. So hindi lamang po pala si Kibuloy ang mga nakakatabi sa higaan ng mga pastoral, hindi lamang po ang si Kibuloy pala ang nakakaraos, ay pati din pala itong si Kibuloy. Kaya pala todo tanggol itong si Kibuloy dito kay todo tanggol itong si Duterte dito kay Kibuloy dahil pareho pala silang makukulong balang araw. At ito naman po palang mga supporters nitong si Duterte. Ayan alam na ninyo ang katotohanan. Mag-isip-isip na po kayo ng inyo pong susuportahan. Po? So ayun, panoorin natin ang balita na to. Huwag na natin itong patagalin pa. Ito, balita ito ng DZRH. So, ayan, panoorin natin ito. Let's go. Samantala, bago natin balikan ng mga kaganapan sa House Squad Committee hearing, pero bago natin yan ipagpatuloy, baka naman po pwedeng pakilike po ng ating video na to para naman po maikalat po ito ni YouTube sa iba pang mga viewers kagaya ninyo. Yan lang po. Maraming salamat. Isang like lang po. Tuloy natin. Ng isang dating membro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, nakabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y pastoral o ang mga taong nakikinabang rin sa human trafficking ng mga biktima ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon pa rito, ang yaman at blessings umano na mayroon ng pastor ay ibinabahagi niya sa mga taong malalapit dito, kabilang na ang dating Pangulo. Nako. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. Itong information. Ito. Nagsalita po si Arlen Stone, Alam naman natin na isa itong ex-KOJC member, Sa mga hindi pa po nakakaalam. Isa po itong ex-KOJC member. Kaya po isa rin po ito sa naging babae ni Kibuloy sa mga hindi pa po nakakaalam. At umalis po ito, nagpunta na ng USA para makalaya sa kamay nitong si Kibuloy. Pero ngayon maayos ng buhay niya dahil nakaalis na siya doon sa tawag dito sa impyernong lugar. Issue na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy, Like for example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni Kibuloy. Pakinig ninyo 'yon. Ayan, hindi ako nagsisinungaling dito Diba? Sinabi na ni Arlen Stone kung sino yung magustuhan nitong si Duterte or yung sino bang mga kaibigan nitong ni Kibuloy, ibibigay ni Kibuloy. Paano kung ang nagustuhan ay yung si Stephanie Ibarra? Dalawa na silang nagustuhan ni Kibuloy. Pumayag kaya kung sa totoosin, pumayag kaya sa Kibuloy na makuha din ni Duterte yun? Sabihin na natin, yun.
Di kawawa pala dito ang mga KOJC members or yung mga pastoral. Ginawang parausan ng dalawang ito. Lahat sila nakinabang. Na hindi lang pala basta yaman, kundi yung mga babae sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Diba? Anong masasabi niya dito mga kababayan? Kaya doon sa mga KOJC members, mag-isip-isip na po kayo. Uulitin ko ulit doon sa mga Duterte followers, die hard ng Duterte, mag-isip-isip na po kayo. Nakikita ninyo yon, kinakampihan ninyo ang mali. Ano po? Tuloy natin. Ganon? Sa iba pa ng mga close-in friends ni Kibuloy na nasa kapangyarihan. Ito ang isiniwalat ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Arlene Stone. Sa eksklusibong panayam ng DZRH, ipinaliwanag ni Stone na tumutukoy ang pastoral sa mga miyembro ng KOJC na mayroong physical relationship kay Apollo Kibuloy. Dagdag pa ni Stone, galing mismo sa leader ng KOJC na anuman ang kanyang blessings ay ibabahagi niya ito sa kanyang malalapit na kaibigan, kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. But as far as I know, pagdating sa mga pastoral, ganun din kung sino yung magugustuhan ni Duterte o ni dating Pangulo doon sa circle na yon ay binibigay. Nako. Sinubukang kunin ng DZRH ang komento ng kampo ni Kibuloy at ni dating Pangulong Duterte pero wala pang tugon hanggang sa kasalukuyan sina Attorney Israelito Torion at si dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo. Samantala sinabi naman sa DZRH ng Legal Counsel ng SMNI na si Attorney Mark Tolentino na hindi mo na magkokomento ang panig ng KOJC sa anumang issue. Para sa MBC TV. Yun lang. Hindi na magkokomento sa anumang issue. Wait lang. So, anong masasabi ninyo dito? Yung mga attorney niya ay wala nang magagawa yan. Kapag mga... Ito panawagan ko lamang doon sa mga miyembro na nagalaw din nito ni Duterte. Lumabas na po kayo, Magsabi na po kayo dyan sa mga pulis, huwag kayong matakot. Kaya ang tanong lang, malay mo, hindi pa talaga nakalabas at nandun pa sa loob ng compound. So, yun ang ating pakihihintayin, Yung mga babae na yon at para mabigyan ng hustisya. Kasi nakulong na yung kanilang leader, dapat isunod na dun yung mga kumakampi sa kanilang leader. Kagaya ni Duterte. So, yun grabe nga mga kasamaan ang ginagawa ng mga taong ito. So, dapat ay mawakasan na ito kasi patuloy ang krimen na gagawin nito hanggat hindi ito nawawakasan. So, ayun. Binalita ko lamang ito sa inyo at ito lang opinion ko. Ang masasabi ko lamang doon sa kay Arlene Stone ay 50-50. 50-50. 50% na naniniwala ako sa kanya kasi possible, totoo yung kanyang sinasabi. Alam niyo kung bakit? Kasi isa siyang ex-KOJC member. At marami siyang impormasyon na nakalap bago siya umalis sa KOJC. And isa pa, marami pa yung connection doon sa loob kahit na yan ay sabihin na natin na wala na siya sa loob. Marami pa rin siyang kaibigan doon na nagsasabi pa rin sa kanya. Kaya hanggang ngayon ay marami pa rin siyang nalalaman at isinisiwalat naman niya ito sa iba pang mga tao or sa publiko or sa social media. Kaya marami tayong impormasyon din na nakukuha dahil dito kay Arlene Stone. At pinaniniwalaan, alam nyo ba na pinaniniwalaan na si Arlene Stone din ang tumulong kay General Torre na ipaalam o na malaman ni General Torre kung nasaan talaga si Kibuloy nagtatago. Bali-balita yan. Pero yan ay hindi pa sure kung totoo. Pero ayon sa mga lumalabas, si Arlene Stone po talaga ang nagtuturo. Kasi marami siyang connection doon sa loob. At 50% na ako ay hindi rin naniniwala kay Arlene Stone. Kasi kailangan 50-50. So bakit? Bakit ko nasabing 50% din na hindi ako naniniwala kay Arlene Stone? Kasi wala pa pong
lumalabas na babae, no? Na ganon, na sinasabing ginalaw din nitong si Duterte. So hihintayin natin 'yon na may lumabas bago pa bago pa ako maging 100% na naniniwala dito kay Arlen Stone. So yun lang. No, sana talaga hindi totoo yung mga sinasabi ni Arlen Stone, dahil kung totoo yan, kawawa ang mga KOJC members, kawawa ang mga pastoral nitong si Kibuloy. Lahat ng mga naniniwala sa kanya ay naligaw na po ng landas. Sobrang napakakawawa nitong mga taong ito. So yun lang for today's video. Once again, this is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. Thank you so much for watching. Bye-bye.